Alam nyo ba na masama po laging nakaupo? Okay, bago tong topic natin. Pag umuupo tayo, kailangan bibilangin natin. Paglampas 8 hours sa isang araw, sobra tagal na yung pagkaupong ganon, more than 8 hours a day, merong mga pag-aaral, maraming sakit at nakakaikli ng buhay. Okay, hindi sa tinatakot ko kayo. Dapat talaga baguhin na natin yung lifestyle natin. Tingnan niyo po yung pag-aaral. Yan, no? Laging nakaupo, mas maaga namamatay. Nagbabago na kasi ngayon eh. Dati mga bata naglalaro eh. Ngayon hindi na gaano ito. Sa Amerika, tingnan mo average na upo nila 6 hours to 7 hours. At yung matagal umupo, yung mga kabataan, mga teenagers. Mga teenagers, mas matagal pa nakaupo. 8 hours o abot pa ng almost 9 hours in a day. Siguro lagi naglalaro. Lisa, lapit mo konti. Ito yung mga lugar sa buong mundo, yung matagal umupo. Kaya yung mga kaibigan nating mga PhilAm, nako, mataas ang risk nila. More than 50% kulang sa exercise. Itong mga area laging nakaupo. At least sa Pilipinas, nakaupo din pero 35% ang kulang sa exercise. Dito sa Amerika, more than 50%. Ang maganda yung mga Singapore, Japan, Hong Kong, mababa lang ang lakad kasi sila ng lakad. Pag laging nakaupo, ang daming pag-aaral, medical studies, tumataba, nagkaka-diabetes, cancer, heart disease, maaga namamatay. Ito, may isang pag-aaral, tiningnan nila yung mga driver, pati conductor. Sino mas mahaba ang buhay? Nakita nila yung driver kasi lagi nakaupo eh. Pero yung conductor, lakad-lakad siya lagi. Mas mahaba buhay ng conductor compared sa driver. Conductor. Kasi lagi nakatayo eh. Mas maganda yung gumagalaw-galaw. 3 to 5 million namamatay every year sa kakaupo. Diba? Sasabihin nyo, paano ngayon yung mga estudyante sa school? Kailangan ayusin na natin yan. Kasi lalo na mga teenagers, bata pa lang, upo na ng upo, masakit sa likod. Tingnan nyo Doc Lisa, very important tong slide. Ano yung highest cause of death? Diba? Alam naman natin, ako bilang internist cardiologist, high blood talaga, number 1, nakakamatay. Kasi high blood, kasama dyan, stroke, heart attack. Number 2, sigarilyo, cancer, yan. Number 3, diabetes, high blood glucose, nakamamatay. Magugulat kayo. Number 4, na factor para maagang namamatay, kulang sa exercise, laging upo. Number 4 na siya. So, ibig sabihin, kailangan natin baguhin. Dapat nga na, like ako, kung narinig ko tong video na to nung bata pa ako, siyempre mas mag-a-adjust tayo. Kasi merong mga 12 na sakit na makukuha natin pag laging upo. Ayan, no? Pag hahabaan mo lang exercise mo, hahaba ang buhay mo. Okay? At ang problema dito, ito. Laging nakaupo, pataas ng pataas ang namamatay. In 4 years, 5% more mortality. Yan ang problema. O, pakita natin yung ginawa kong slides para sa inyo. Focus lang natin. Yan. 12 bad effects. Number 1, puso, tatamaan. Okay? 2 times more likely magkakaroon ng heart disease. So, sasabihin mo, Doc, paano kung nasa trabaho? Paano kung nasa school? Siyempre, sa school, dapat may break after 45 minutes. Siguro sabihin ng teacher, lakad-lakad. Kung meron kayong meeting na matagal, i-time nyo. Pag 45 minutes, 5-minute break. Punta mo na sa CR, akit mo na hagdanan. Pag nagko-computer, yan, dapat nakatayo minsan. Meron namang mga standing table, di ba? Meron, habang nagbabike, meron ako nakita habang nagbabike na doon siya gumagawa ng trabaho niya. Meron siyang table. So, laging nakaupo, more than 8 hours, higher risk of heart attack, nakakaikli ng buhay. Pinakita ko na sa inyo yung mga pag-aaral. Ang problema dito daw, pag ang upo mo 8 hours or more in a day, kahit daw mag-gym ka pa sa gabi, kahit mag-exercise ka pa sa gabi, di dapat nag-exercise ka, hindi daw mababawi yung pinsala nung tagal ng upo eh. So, mas gusto niya,
yung exercise mo putol-putol. Tawag nila dito exercise snack. Parang pagkain snack. Hindi ang snack mo, hindi chocolate. Ang snack mo, exercise. Like ito, tapos nitong video na to, kailangan maglakad-lakad na ako. Kailangan magda-dumbbell na ako konti. Kailangan mag-stretch na ako. O habang nakaupo, galaw-galaw ang paa. Yan, ginagalaw-galaw ko pa ako. Diba? Bakit? Makikita nyo. Ayan, no? Laging upo. Likod, shoulder, puso, pancreas, bituka, nagkakaproblema. Likod, nape-pressure, tiyan, lumalaki. Hips, pati puwet, lumalambot. Danger of sitting all day, every day. Yan. Dementia. Hindi nila maintindihan. Bakit? Mas nag-uulyanin ang laging nakaupo. Heart disease, diabetes, stroke, high blood, lahat tumataas. Siguro tumataba o walang ganong ginagawa o puro computer kaya nakaupo, kaya nagde-dementia. Hindi pa malinaw pero ang alam nila, basta matagal nakaupo, nagkakaroon. Dati iniisip natin, di ba, ang masama, sigarilyo eh. Di ba? O masama pa rin naman ang sigarilyo pero pag naninigarilyo ka ng 1 pack a day, delikado. Ngayon, pag umupo ka ng 8 hours a day, masama na. Kung 6-7 hours, pwede na. Mas okay pa nga higa eh. Siguro mag-siesta ka na lang ng 30 minutes. Yung higa kasi at least rested ka eh. So, maganda. Minsan upo, minsan tayo. Ayan, no? Kahit mag-exercise ka pa. Yan, no? Kahit mag-exercise ka pa, hindi mo marireverse yung bad effect ng pag-upo ng 7 hours in a day. Ito nga 7 hours lang eh. Diabetes, tataas. Okay? Hindi malinaw. Sabi nila parang nag-iiba yung reaction ng katawan sa insulin. Basta laging nakaupo, tumataas ang diabetes. Minsan kasi ganun eh. Hindi pa malinaw kung bakit. Baka kain ng kain, kulang sa exercise, tumataba, kaya tumataas diabetes. Sitting, neck pain, hirap huminga, heart disease, diabetes, ayan, no? Pati dito sa may pelvis, dito sa may puwetan natin, madalas nag-spasm yan. At pinaka-ayoko sa lahat ang ayaw natin, itong varicose veins. Diyan tayo na nakakaasar itong varicose veins. Ayan talaga. Laging upo, maiipit talaga, lalaki ang varicose veins mo. Mabuti kung varicose veins lang. Ang kasunod ng varicose veins, manas. Ang pinaka-ayaw natin na komplikasyon ng varicose veins, meron siyang isang komplikasyon na deadly, nakamamatay. Ito yung delikado. Ayan, poor circulation, pakita ko yung nakamamatay. Ito yung deep venous thrombosis. Ito po pinaka-delikado sa lahat. Yung malaking ugat sa paa, namuo ang dugo. Pag namuo ang dugo dito sa binti, yan, lalaki yung binti, masakit hawakan. Pag natanggal yung dugong yan, aakyat yan sa baga. Magbabara sa baga. Pag nagbara yan sa baga, pulmonary embolism, marami na mamatay. Deadly to. Anong para mawala to? Compression stockings. Tapos, lakad-lakad, wag uupo na matagal. Diba? Gusto ko nga sa gabi, nakataas nga yung paa eh. At least 15 minutes, 30 minutes bago matulog, taas mo na yung paa para bumaba yung dugo. Pati daw nervyos, mas may nervyos yung mga laging nakaupo. Bakit? Siguro laging maraming trabaho o for some reason, yan, hindi pa malinaw bakit yung mga laging nakaupo mas nervyos. Sa likod, siyempre, masakit sa likod talaga. Mas malaki ang pressure. Kahit daw anong silya pabilin mo na napakaganda, may tulong yung silya, pero better pa rin talaga. Every 30 minutes, every 45 minutes, yan, no? Lakad-lakad, para dumalo yung dugo. Ayan, pakita mo lang, Doc Lisa. Lahat ng komplikasyon ng pag-upo. Kaya dapat i-adjust na natin yung buhay natin. Ano? Nakayuko, ulo pressure, neck problem, lagi nakaupo, carpal tunnel, computer, knee problem, humihina, paa, nagbavaricose, hips, dito sa may, ano ba to? Balakang. Hindi, sa may puwet to. Tumbong. Sa tumbong. Ako nagspasm ako dito minsan. Hernia, luslos, low back pain, hirap huminga, pati shoulder affected.
Talagang lahat orthopedic problem. Pag laging nakaupo, ayan o. Tataba pa tayo, overweight, syempre, di ba, kain, upo, dapat lakad-lakad. Yan ang kasabihan sa medisina. Ito, tandaan nyo to. Yan ang handbook natin sa katawan natin. Move it or lose it. Okay? Ibig sabihin, pag hindi mo ginamit yung parte ng katawan, mawawala yon, hihina yon, pwedeng mamatay yung part na yon. Pag hindi mo ginamit yung utak mo, magre-retire ka na, tulog ka na lang, nood ka na lang TV, liliit ng liliit yung utak, malilimutin, Alzheimer's. Pag hindi mo ginamit yung muscle mo, hindi ka naglakad-lakad, o na may pilay ka konti, umupo ka na lang, hindi mo na magagalaw yon. Pag hindi mo ginamit yung isang parte ng katawan mo, hindi mo na magagamit. Kaya minsan, kahit mahirap yung trabahong bahay, kahit masakit sa katawan, mas maganda gumagalaw pa rin. Kung may back pain nga kayo, back pain, dapat ang pahinga 1 day lang. Maximum 1 day. Next day, kahit masakit, pilit galaw-galaw. Galaw-galaw or papanaw para hindi pumanaw. Yun talaga. Tingnan nyo yung mga iba, mga may edad na malalakas. Diba? Basta pinipilit nila maglakad, magtrabaho, pwede pa yan. Hahaba ang buhay. And syempre ito, cancer risk goes up po. Colon cancer, endometrial cancer, lung cancer, breast cancer, lahat tumataas. Connected sa pag-upo. Hindi pa malinaw bakit. Ayan, no? Merong mga table na matataas, lakad-lakad, pwede mag-alaga ng pets, maggawa ng trabahong bahay, yung iba may treadmill. Kaya hindi pwede yung 8 hours upo, then exercise 1 hour sa gabi. Not enough daw. Dapat daw within the day. Kaya siguro pati sa eskwelahan, pati sa office, may area na pwede maglakad-lakad yung mga tao. Yan, mga stretches, pwede rin. Actually, basically, walking lang eh. Yung mga konting stretch, may tulong din yan eh. Okay? Saan po nakatulong tong video? Wag natin isawalang bahala, lalo na pag senior na, nagkakaedad na, dapat ang focus natin paano na humaba ang buhay. Ito yung isang problema natin. Laging upo, hindi natin napapansin. So, galaw-galaw tayo. Salamat po.